is also known as the knowledge of the simple intelligence. Gusto lang ng Panginoong kapangyarihan. Ganun lang kasimple. Okay? Hindi kailangan yung mabigat na dahilan para maganap. Tayo po, bawat isa sa atin ay bahagi ng mekanismo napakalaki. Okay? Parang watch. Okay? Lahat tayo ay merong role, merong gagampanan. Ang problema natin, hindi siya gagampanan. Okay? Pero siguro alam niya na yun. Yung mga gano'n. At makikita mo rin ang sarili mo, sarap pa kinakain mo ba? Okay? Yung bang necessary knowledge is acting with duties of going natural. Natural? Yeah. What do you mean by natural knowledge? Natural sa kanya, nature niya. Definitely. Part. Okay? Yung natural na yun. Siya lang dahil Diyos siya. Okay? So nasa kanya lahat yung knowledge. Nang lahat. Pag sinabing lahat, walang exception. Dahil siya ay Diyos, natural sa kanya yun. Okay? Kasi Pastor, ang espiritu ba kumakain yun? Nauuhaw? Hindi. Espiritu. Oo. Ang lobo ba kailangan kumain? Hindi kasi ganito eh. Nung mamatay ating Panginoon, nung naghaharap yung mga apostol sa Galilea, di ba nakablock yung pinto, pumasok siya? Hindi ko espiritu. Tapos kumain. Sabi niya doon na may pagkain ba kayo? Meron. Nandito yan siya sa Lucas 24 verse 19 to 14. Nakapasok siya, ba't kumain siya doon na magkano espiritu siya? Nakapasok siya sa bahay niya na nakasakay. Espiritu ba siya o glorified body? O yan, patagal mo glorified body. Iba kasi ang espiritu lang. Ay, iba rin ang glorified body. Okay. Kumain siya rin eh. Kung espiritu lang, kaya nga tinanong ko eh, kailangan bang kumain ang lobo? Yung balon? Hindi niya kailangan. Kasi Sabi niya may pagkain ba kayo? Ba't kumain siya doon? Dahil napasok siya sa pinto. Sa Lucas yun, sa Lucas. yes. Makikita natin 24 verse 20. So, glorified body can do anything, can do everything. Okay. So, yun po. Baka yung espiritu niyo, ganun din magiging espiritu natin yung body niya. Ano nangyari? Sige nga, ikwento mo. Ano nangyari doon sa version na yun? Sa Lucas 24, 30, Dahil kumain sila. wala kasi akong Bible sir. Oo, nagpakita. Nagpakita doon eh. Tapos, Pumasok kasi siya doon sa... inihaw yata yan eh, no? Tilapia, inihaw ba? Wala namang prito. Lucas 24, 39 to 40. Lucas. Basa. 20. Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. Ghost does not have flesh and bones, as you see I have. When he had said this, he showed them his hands and feet. Asa na din yung kumain? Look 24. Oh, Luke 24, 39, 40. 39-40. Pero pag kumain doon sa siguro maling Biblia, may kumain doon. Okay. Sa 41. When he The wise did not believe it because of joy and amazement. Yes, do you have anything here to eat? O yun yan. Just to prove that he is living alive. Yeah. Ano kasi hindi naman, sige, ituloy-tuloy mo. Because they do not. Do you have anything to eat? They gave him a piece of broiled fish and in their presence. He said to them, "This is what I told you. While I was still with you, everything was being fulfilled that is written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms." Then he opened their minds so they could understand the scripture. He told them to speak the Messiah was not that rise from the dead. Kasi nga, di ba, hindi naniniwala Pinaalala. Okay, pinaalala niya yung mga, kumbaga magkakasama pa sila. And one of the things na parang niya ginagawa, nagpe-pray siya for the food. Nagpe-pray siya. Okay. Tapos inulit niya pa ulit.
So hindi yung mga ano, ay talaga. Ay, hindi siya spirito doon. Kaya, no? Meron lang may glorified body na siya. Nakita nga siya eh. Ang spirito hindi nakikita. Okay, hindi nakikita. So, ayan. So, napaalala niya. Okay. Kumbaga, nire-restore niya yung mga disciples para sa kanya. Okay. Remember, di ba, nung ipapako na siya, nagkalasan yung mga disciples? Di ba? Tapos hindi lang yun, natakot sila. Pero yung katawan na yun, pastor, yun din na yung nakikita sa langit. Yung katawan niya na yun, di ba? Yun din yung nakikita niya. Sa langit, ating Panginoon. Yung sabihin, baka... Katawan na yun, ha? Glorified, ha? Baka ganun ang katawan natin pag nasa langit na tayo. Sana ganun yan. Okay, sana ganun. Katawan namin lang ikaw, no? Tama ka ba doon? Kasama naman siya. Langit, Sama ako doon. kumpleto na tayo. Itong katawan na ito magiging kumpleto. Sinabi mong kumpleto, inalis na pati yung pagiging makasalanan, inalis na yung mga kahinaan. Kung mayroong sakit, tinanggal na yung mga ganong sakit. Okay? Kung may kapulpulan, inalis na rin yung mga ganon. Perfect tayo at that particular time. Glorified body ang tawag po. Okay? Meron pa po ba? May comment ako sa sinabi niya na Sige po. kumain pa siya, kaya siya nagtanong kung meron kayong pagkain. Siguro ang gusto niya i-emphasize doon, he was physically raised from the dead. May katawan siya, parang sinasabi niya, hindi siya spiritual side, kasi kung spiritual side, sinabi ko yun. Ang sinasabi niya doon sa post niya. Wala ako, physically raised na ako. Itong kaya sa akin, may physical pa na. Kaya nagutom siya doon, no? Pero hindi actually siya nagutom. Parang sinasabi niya, look, physically, I have been raised from the dead. Kaya sabi sa mga tayo baka Teka muna, ang i-center nga natin, when did Christ rise from the dead? 3 nights, 3 days. Okay? 3 nights, 3 days. Ito po ang gusto kong makita natin. Sa mga Hudyo, kung 1, 2, 3 days pa lang namamatay, ang paniwala nila, nandito lang yung kaluluwa. Okay? Nandito pa. Pwedeng bumalik sa katawan at mabuhay. Paniniwala ng Hudyo ito, paniniwala ng Hudyo. So, ang Panginoon, ang ginawa niya, like for example, doon sa iba, katulad ng kay Lazarus, inantay niya yung 4 days. Bakit inantay yung 4 days? Para wala na yung kaluluwa. Hindi lang yun. Para assured na yung napatay na talaga. Hindi na talaga napatay. Okay? Nagsisimula na yung decomposition. Talagang wala na talagang napag-asang mabuhay. Maamoy na. Baho na. Okay? So ngayon dito, 3 days. Ay, hindi ba nagkaroon siya ng buhay na muli after 3 days? Okay? So siguro in the minds of the disciples, in the minds of the followers, maaaring, ito, bumalik yung kaluluwa. Okay? So, to erase that, ang nakikita ngayon nila is the glorified body. Okay? Glorified body na. So, ang problema ito, the glorified body siya, di ba? Yung mga disciples, natural men pa rin. Ang nakikita nila, ito pa rin physical. And then ang isip nila, yun pa rin. 4th day pa lang dapat para masabing patay na si Kristo Jesus. Okay? So, ang Panginoon, He has to appear doon sa kanyang kalalagayan, doon sa kanyang estado, na what? Glorified person. Okay? Nakita mo ang problema ng mga disciples? Almost everyone, hindi nila nakilala ang Panginoon first instance na makita siya after resurrection. Wala silang abilidad. So God has to clear up their eyes. God has to clear their minds. Lagyan ng espiritualidad para ma-realize nila, ay, ang nasaan ko pala ay ang Panginoon. Kailangan magyari. Okay? Dahil hindi mangyayari naturally yung ganon.
Ang hirap pa paniwalain ng isang tao na yung patay, na buhay, yung ganon. Ang hirap pa paniwalain. So God has to do all of these things para na sa ganon, masabi, totoo siya. Yung kanyang mga claim, yung kanyang mga turo, magaganap. Yamang yung isa sa mga kanyang, yung prophecy about Him, He will be raised from the dead, di ba? Kasama ng ibang naging pangako niya, habang siya ay nandito at buhay, magkaroon ng guarantee yung mga tao nakakapakinig o yung mga disciples. Since nangyari yung isang sinabi na yon, na siya ay mabubuhay na muli, then, yung ibang pangako niya, magkakaroon ng katuparan. So yun po, kailangan linisin niya ang mga kaisipan ng mga natural people, natural men. So pag sinabi pong natural, remember at that time, wala pa silang spirit, wala pa silang Holy Spirit. Okay? So nakikita lang nila yung physical lang. So ang pangunawa nila, yun lang pang-physical. Yun lang po. And God has to move them up. Kailangan magkaroon din ng moving up sa kanila. So yun po ang dahil ang naging kaparaanan ng Panginoon para maganap yung gano'n. And true enough, di ba? Nakikita nila afterwards, ay, si Kristo Jesus. Nabuhay na muli. O yung mga gano'n. Okay? So yun po ang story of the world. Okay? So, knowledge of God, inaano po natin, He knows everything. He knows all things. Lagyan nga natin ng kulay. He knows all things. Okay? Bakit He knows all things? Una, necessary knowledge. Ba't yung sasabihin mo? Ba't yung gagawin mo? Ba't niya alam? Free agent po tayo. Theology ang tawag po doon, free agency ng tao. Gumagalaw tayo sa sarili natin. Okay? Yun ang ating pangunawa. Okay? Nagsasalita tayo as if tayo ang may-ari ng lahat-lahat. Sinasabi natin, yung gusto natin sabihin, di ba? Ay, ito ngayon. Bakit kasama yun sa omniscience of God? Yung kaalaman ng Panginoon. Sige po. Ay, pero nasasabihin lang naman. Sasabihin natin, gagawin natin. Yung mga aspirations natin, yung mga dreams natin, yung mga gusto natin, na maghanap. Ba't alam niya? Bisaya. Yes? Omniscience, okay? Okay. Pero, bago lalalim tayo. God is the one giving us the idea. God is the one giving us the will. God is the one giving us the will to will kung ano yung gusto niya. God is the one using His power para magkaroon ng kaganapan yung mga inilagay niya sa atin. Okay. Perfect will niya yun, ha? Perfect will. I'm speaking of the perfect will of God. Kaya lang minsan may sumisingit na demonic will, eh. Sa tao. Katulad ng patay nila si Jesus. Di ba? Katulad nung gustong patayin ng mga kapatid ni Joseph. Si Joseph mismo. Okay? You meant it for bad, but God meant it for good. Ano sabi ni Peter? Kayo ang pumatay. Nakamandato na gano'n. Kaya sabi ng mga tao na, binigyan kami kasi ng kaisipan ng patayin. Parang kaya lang din niya, Pastor. Binigyan ng kaisipan para patayin. Natural. Ito ang binigyan na natin. Ang hindi nila alam, they're working out the plan of God. They're working out. Okay. Kung merong mangyari, halimbawa, hindi maganda sa isang tao, ginaril, ginatay, ginanon. Yung namaling na bata. O yan. Alam ba ng Panginoon? Or take it noon? Kontrolado ba ng Panginoon? Sino sasabing yes? Kontrolado ng Panginoon kaya may namatay.
Ibig sabihin, nakatagal. Sa Psalms Ibig sabihin, nakatagal ngayon yung pamamalo ng mga Ibig sabihin, pati yung no, Di ba sa pagkakasala. Psalms 139, All the days, 14 or 8. 16 All the days of our lives were already written in the book. 16, sabi niya po. All the days of our life. Verse 16. 16. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ano ba ang kontrolado ng Panginoon sa ating buhay? Kung kailan ka pinanganak, kung saan ka pinanganak, paano ka ipapanganak, kung sino nanay mo, okay? And then, paano kang lalaki? Hanggang sa kamatayan, alam ng Panginoon. Dahil naka-record na lang, mandated na lang. Okay? Now, dyan sa nangyari na yan, halimbawa, okay, bata, okay, ay namaril. Marahil yung mga tinamaan ng baril at tinamaan ng bata, talagang panahon na para umuwi sila. So, ginamit ng Panginoon ang kalokohan itong batang isa para siyang mamaril. Okay? Hanggang doon na. Siguro yung bata na yun, baka mamaya gusto niya ubusin yung magasin eh. Yung lahat ng bala ng magasin, kung sino-sino pa patay na. Pero pinigilan lang siya. Ang mapapatay niya, ilan lang? 3 lang. Pero kung pagbibigay yung bata sa kanyang kalooban, baka marami pa siya mapatay. Eh kaya lang, talagang dapat umuwi ay 3 lang. Sige po. Because the days, sabi niya, God is not the author of sin. So pag-sabi namin ganyan, sabi nang naglalagay sa isip natin ang mangyayari, and then lahat ng mga situation, everything He is in control of, which is sa Bible naman sabi niya, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He pardons whom He wants to pardon. Which is sinabi niya rin yung kay Pharaoh, na siya yung nag-establish, pinatigas niya yung puso ni Pharaoh. So, paano natin i-reconcile yung dalawang yun? Na God is not the author of sin, pero siya rin pala yung harden ng heart. He's not the author of sin in the sense na hindi siya ang nag-motivate sa tao para magkasala. Okay? Hindi siya ang nag-push doon sa tao para magkasala. Okay? Hindi siya ang bubulong sa tao, magkasala ka. Okay? Papugunahin kita na lang yung magkasala ka. Hindi siya ganoon. Okay? And then, doon sa pangalawa, so he's not the author. Okay? Yung tao na nagkakasala, natural sa kanya yung magkasala. Yun ang naturalize ng tao, yung magkasala na magkasala. O paano ngayon natin ma-enjoy? Okay? It's like this. Kailangan na talaga may mamatay. Yung bata, kailangan na yung 3 ay mamatay. Kailangan yung okay? So itong taong ito na narito, siguro before that, magkagalit, merong nangyari na hindi maganda na background. Okay? Kaya nga ay nag-iinit ng ulo itong taong ito. Pinabayaan lang ng Panginoon. Pinabayaan lang. Permissive. Permissive, of course. Hindi niya pinalambot meaning, hindi niya binago isipan. Okay, dun sa araw na yon, talagang itong mga bata ito uuwi. Pati oras. Okay, at kung paano uuwi. Yes, okay. So itong nandito na isa na sira ulo, okay, pinabayaan lang ng Panginoon. Hindi i-harden his heart na tinagas ng Panginoon puso. Pinabayaan lang yung katigasan niya. Inalaw lang ng Panginoon. And therefore, dahil sa inalaw ng Panginoon, ayun, nagtapat yung dalawa. Kaya yung mamamatay at saka yung papatay. Ginawa nitong taong to, yung nakaplano. Okay? Para mangyari, Pati yung yung isang pamilya, plano ba na pauwiin na yung mga batang iba. Simply means the sins that we are committing are permitted by God. Permitted lang, permissive lang. Permissive lang, not for us to be pushed na mag-sin. Ano? Rather, yung natural Yung sinful natural mo, nature natin yes. ay pinabayaan ng Lord para matupad yung kanyang Actually, hindi lang pinabayaan ng basta-basta. limit. Sinasabi ko nga, okay, He can limit.
pwede pumatay ito. Ubusin niya yung laman ng baril. Okay? At maraming pwede mamatay. Okay? O kaya naman, ay pwede naman na ang Panginoon i-move yung bata na yon. Okay? Na imbis na ang nakatarget ay narito, nagalaw yung baril, yung kamay, hindi na tinamaan. Pwede ganon. Okay? Pwede din naman na bigyan niya na sa itong taong to. Yung naman para hindi siya pumasok. Okay? Or kaya pwede naman kunin ng tatay yung baril, dalhin niya sa kusina niya o sa what. Okay? Para walang mangyari. Pwede lahat yung gano'n So it is not right to say that God was the one who put the knowledge for that person to yung design to kill. Natural sa bata. Hindi siya. pinabayaan niya. Sinabayaan na. Natural, it comes from him. Meron din tayo bishop di ba, sa Old Testament. Katulad ng uubusin na yung ganito ng lahat. Kasi ano na judgment na Meron din ganun di ba? Pati anak, pati ganyan, ubusin ng lahat. So, kaya ang nakikita ko, the most important thing is, ang laking bagay ng pagkakakilanlan natin. Alam natin that God is good, that He works everything for our good. There are only things we cannot also understand. We cannot explain. But doon ka lang sumandal na, hindi niya gagawin yan na ikasama. Yung namatay, sa atin, siyempre, nagpipigil ang tao, kawawa naman, grabe, walang kasalanan. Pero, kinuha na ni Lord. Dahil ayaw niya na magkasala yung bata. Pwede ganun. Yun naman isa, ginamit sa ganun, pwede naman magsisiyon at maborn na yun. Katulad na nangyari sa amin, di ba? Nakulong kami. Doon namin nakilala. Ito naman namin na, it works together for good. There are only things na, although tayo nag-aaral, masarap, di ba? Pero talagang marami tayong hindi ma-explain. Kasi, type pa lang tayo. Kung type pa tayo, okay. Umuwi, kaya nakatakta. Wisdom from God to the right application of knowledge. Basta importante, it's very clear that God will never be the author of sin. Alam na natin. But whatever happened, yan ang mga may mystery sa buhay natin. He is not the author of sin, pero may nangyayari at pinagaganap niya. So, doon kayo tayo magay sa Panginoon. Okay ba tayo lahat? Maski masama, pinapapangyari. Okay, pinapapangyari. May purpose yun. Kung hindi nangyari yung pinakamasamang kung hindi nangyari yung pinakamasamang kaganapan, lahat tayo yung impyerno rin. Oh yes. Yes. Ako nga, nagpapasalamat nga ako na lahat yung mga nangyari ng Diyos. Ako nagpapasalamat ako. Alam mo kung bakit? Kasi pag pinagaganap na hindi siya in control, wala na. Chaos na tayo. Pero hindi pala niya kontrolado. Sino pa ang pupunta ng langit? Sino pa ang pupunta ng Panginoon? We need faith. Kaya faith Brothers natin. and sisters, we need faith. Ayusin pa po natin, ilalim pa natin yung ating faith. Hindi. Lahat ng kaganapan, alam ni Lord. Kontrolado ni Lord. Okay? He will never forsake us. He will never leave us. Tayo pa. Sigurado ba yan? Okay? Ibinigay na nga niya ang buhay niya para sa atin. Tapos yung ganito, iiwanan tayo. Never na mangyari. Never. Okay? So, yun po ang siguro lesson natin muna at this point in time. Okay, lalo po tayong maging malalim sa ating pananampalataya. Lalo nating hanapin ang kalooban ng Panginoon.